Anong pinaniwalaan nyo na gospel? 1 Corinthians 15. Klarong-klaro yun na textbook. How that Christ died for our sins according to the Scriptures. And verse 3 pa rin, that He was buried. Verse 4 na, and that He rose again according to the Scripture. He rose again the third day. Ang tanong, bakit saved ka? Kasi naniwala. Amen? Naniwala ka, parang ganun ba? Bakit alam mo yung to? Kasi naniwala ka sa teacher. Amen? Ang teacher natin, Holy Ghost, ngayon na saved na tayo at sabi mo, saved ka na, meron na tayong i-apply. Ito yung tender-hearted one to another. Okay? Ibayin natin ngayon. Ano bang ibig sabihin ng tender-hearted? I-click mo lang, sister, no? Yan. So, pag-aralan natin ang dalawang salita. Of course, no-brainer na. Hindi na natin talakayin yung heart. Alam na natin, hindi yan cardiac heart. The heart of the matter is the matter of the heart. Siya po yung center ng tao. Siya yung kaluluwa. Baga. Siya yung the mind, the will, and the emotion. So, mga kapatid, that's the inner part. Ganun na lang. Para safe. No? The inner part of man. It's not the cardiac, but the inner. Regardless, the soul or the spirit, basta the inner. Okay? Kasi the influence, para mag-influence ng tama ng kaluluwa, yung saved na spirit. Baga yung spirit na born again. Ano bang na born again? Soul or spirit? Spirit. Kasi nga, again nga eh. Means again, na-connect uli yung espiritu ng Diyos at espiritu mo. Okay. Ano ang nasealed? Kaluluwa mo. Nasealed ka. Kaya, hindi na magkasala ang kaluluwa. Walang tao makapunta ng langit kung siya hindi perfect. Bakit ka mapunta ng langit? Kasi perfect ka. Perfect ba ako? So, righteous pa ako? Marami akong mga ginagawa kanina. Perfect ka sa posisyon. Dahil naniwala ka sa gospel of the grace of God. Pero ang iyong araw-araw, nakikita sa inyong pangkatawan na araw-araw, ibang usapan na yon, testimony yon, mabudad. Yun yung pinupuna. Yan yung preaching ni Pastor Anton. Pinupuna dahil ang iyong katawan hindi akma doon sa kaluluwa. Kanya po, dapat akma sana kung ligtas ang kaluluwa, susunod yung mga manner ng katawan. Kaya present your body as a living sacrifice. Sino ang mag-present? Si kaluluwa. Kaya yung mag-decide na dalhin niya dito sa church. Kahit may sakit sa paa, mag-drive pa rin ako. Yan, sabi ni GM. Inorse mo yung body. Kahit sana to, basta katawan, sunod ka lang sa akin. Yun, kasi save ang kaluluwa. So ngayon, ano ba ang salitang tender? Dito na tayo sa ating topic, tender-hearted. So, mamaya na yung heart. Alam na natin ang heart, no? Dito na tayo sa tender, no? The word tender is the one who describes the heart. So, it's an adjective. Tama po ba ako? The one who, kung ano ang puso, dinescribe niya, tender. Modifier siya. Baga, kung ano ang kaniyang gustong ipamukha na ito yon. Baga, ang puso niya ay tender. Kaya pag-usapan natin ngayon at namnamin natin ngayon, saan galing yan yung tender na yan? Galing ba yan sa divisorya? Galing ba yan sa saan-saan na mga sulok or dyan sa tabi-tabi? Dito sa Bible. Amen? So, dito na muna tayo, sister, parang hindi mo na yung intro. Balik mo na sa intro. Yan, dito naman na tayo sa words association ng synonym and antonym. So, ang synonym, bahay. Ang antonym, sobrang layo, opposite na siya. Baliktaran. So, ito, synonym. Lapit niya, salita niya is yung that is sensitive, soft, or fragile, delikado, or delicate, frail, weak, vulnerable, soft, and brittle. So, yun yung palaging kakibat sa salitang tender. Yan palagi. Pagka opposite ng tender is strong, tough, substantial, firm, then hard. Gas. Ayaw talagang magparaya. Ganon yun eh. Sa daan, walang tender na puso yung mga minsan driver. Hard. Hard magsalita. Bakit ka nagka? Tough. Ang desisyon. Ako, nauna. Bakit ka? Ganon ba? Walang magparaya. So, there are no tender-hearted among drivers in the road. Kaya kailangan tayong
mag-realize na Kristiyano tayo. Kaya tender-hearted one to another dapat. So yun lang, basic lang na intro sa ating word na tender. Then, diretso na tayo sa Bible. Background. Okay, maraming mga word na tender sa Bible eh. It is first mentioned in Genesis 18 verse 7. Basahin po natin lahat. Ready, go. And Abraham ran unto the herd and fetched a calf, tender and good, and gave it unto a young man, and he hasted to dress it. Yun. So, ang unang bigkas sa tender ay conjunction or isinama sa salitang mabuti. Yeah, pag sinabing tender, mabuti. So to make that story short, tender-hearted is a good-hearted. Hindi siya bad-hearted. No? Kuha na tayo agad. So ang ganda pala pag may good-hearted tayo sa isa't isa. Di ba? So yun yung unang application. Ganon tayo mag-aral sa salita ng Panginoon. Every word of God is pure. Kaya dinamnan natin, kaganda pala ang sapitbahay ng tender. Mabuting tao pala yun, mabuting puso. No? And gave it to the young man, and he hasted to dress it. Okay, next. Another word is delicate. Yan. Alam niyo po ba na ang Tagalog na delikado ay nasa Bible? English of that is delicate. Yan tama yun. Delicate. Delikado. Delicate. No? Masyado. Be careful. That is delicate. A very delicate pa. Sabi ng Bible, so that the man that is tender among you and very delicate. So, kailangan mong take care. Fragile siya, frail siya, at delicate siya. His eye shall be evil toward his brother, and toward the wife of his bosom, and toward the remnant of the children which he shall leave. Yan. So, yun yung pangalawa. Una, good. Pangalawa is delicate. Pangatlo po mga kapatid is not only yan. Sabi ng Bible, the tender and delicate woman among you, which would not adventure to set the sole of her foot upon the ground for delicateness and tenderness. Kuhan niyo po, kapitbahay lang sila. Pag sinabing tenderness, is na-associate siya sa delicateness. Yan mo, Dad? So, dapat handle with care. Kaya may tender-hearted tayo kasi we handle with care each and every. Parang conduct kaniwa. You conduct him with tenderness and delicateness. Her eyes shall be evil toward the husband of her bosom, toward her son, and toward her daughter. Next verse is examples of delicate things that are tender. Ano pa? Tender herbs. Alam niyo po ba na mga herb, lalo na kung may mga something na pwedeng maigamot like aloe vera. Ganda ng aloe vera, yung beauty ng aloe vera. Pero delicate yon. Isang sagi lang, sira na ang kaniyang dahon. So, tender, mga herbs kasi yan eh. Mga aloe vera, yung mga cactus. Ganda tingnan, pero isang sagi lang, putol na. So, delicate po siya ng mga herbs. Sabi nga ng Bible na ang doktrina daw ng Diyos ay parang ulan. Parang tayo naambunan. Si Pastor Efren, naambunan siya. Kasi galing ito sa isang lugar, tapos napunta sa isang lugar, yung rain na yon, tapos nag-distill siya, or is just like a small rain upon the tender herb. So tayo, parang isang halaman, tapos ang ulan, salita ng Diyos, at naambunan tayo. Kaya mayroon tayong tender-hearted. Bakit? Kung sabi ko sa inyo, save kayo, yung Word of God yan ang naambun sa inyo. Galing yan sa Word of God. Yan, no? Kasi my doctrine is the Word of God. My doctrine will drop as a rain, will drop as a small rain. Saan pupunta? Upon the tender herb. Yan, as the showers upon the grass. Okay? Next to that is not only mga tender herbs, ang mga delicate na mga plants, but also a tender, sige pa sis. Mahina, dyan lang sa gilid. Yan. Ako na lang daw. Yan. Hindi. Ayan. So, nandyan na. Okay?
Actually, may verse ako dito. Meron ako dito. Gusto lang na makita nyo. Ha? So, nawala. Sige lang, exit mo lang siya. Ito na lang magsabi dito. Tapos, yun na lang. Ayan. Tender grapes. Yan, nakuan ka na letter C ka na. Oh, i-try mo daw iba. Ayan, tender grass. Sabi ng Bible, maraming mga klasing mga magandang mga family of grass. Talagang iningat-ingatan ng mga plantito at mga plantita. No? Na grass na nga siya, pero maganda siya tingnan. Alam mo yung ganon? Tender din siya. Sabi ng Bible, and he shall be as a light of the morning when the sun ariseth, even a morning without clouds, as the tender grass springing out of the earth by clear shining after rain. Kaganda mo. Amen? So, kaya mga Bermuda, tender grass, alam mo yung ganon? Bermuda, tender grass yun eh. Ganda tingnan. At komportable ka sa mga ganon na mga location at landscape. No? Pag mga bata maglalaro sa tender grass, mga Bermuda, talagang hindi ka mag-aabala eh, na mauntog ang ulo. Kasi alam mo na, pag tutumba, okay lang ang kanyang ulo, hindi siya, kasi ano nga yung opposite ng tender? Hard. Oh. Eh kung doon sila sa simento, walang tender grass, pagka tatakbo si Joy, si Joy pagtatakbo niya, ang paa niya parang naka-high heel pa. Tapos pagkaan mabago ang ulo sa tiles, hard yon, hindi yung tender. Sugatan. Sana ang Berean Baptist Church ay parang tender grass. Na pagpunta ng mga tao dito, komportable sila ba? Gusto ko yun sa Berean. Ang may something ako na matutunan, gaya ni si Pastor Jimmy. Sabi niya na, hindi ko pa naranasan ganong mga fellowship pa. Talagang nakulangan ako sabi ni Pastor Jimmy. Kasi kasama niya Pastor Ben, Evangelist Roji, tapos Pastor Ilan, ang pinag-usapan, fruit. Hindi yung anong pera o ano pang mga buhay ng, alam mo yung ganon? Fruit lang. Spirit na good spirit lang. Wala nang mga kwan. So, nung pag-alis ko, gusto ko siyang makipag-fellowship. Nag-end kami la Sister Baby. Sabi ko, Pastor, magkita na tayo sa langit. Hindi tayo magkita dito. No? Punta siya sa lipa. Sabi ko, I want that tender grass. No? Gusto niya na ang ating buhay para tayong komportable ang tao sa atin. Amen? Na hindi siya matatakot na matumba at mabagok ang ulo. Because tender grass are delicate things. Amen? A living thing. Next of that is tender grapes. Sabi ng Song of Solomon, take us the foxes. Take us the foxes, the little foxes that spoil the vines. For our vines have tender grapes. Alam niyo po, ang grapes, boy, pag iganon mo, ipisilin mo konti, bilis lang yun yung juices niya, di ba? Tender, so tender yung mga ganong klaseng mga halaman. Mga kapatid, ingatan niyo ang inyong mga sarili. Para tayong ganon. Ang ating mga anak, bukas po, ipag-pray niyo po, punta ako kay Sister Marlene Brother Lito, di ba? Mga tender hearts pa. No? Na malagyan natin ng Word of God. Kasi ang mga kaaway natin is picture sila ng mga foxes. Tender na nga ang puso natin, kinakain pa ng mga foxes. Di ba? So, paano yan hulihin yung mga foxes? Go to the story of Samson. Samson or Samsung? Samson. Cellphone yung Samson Samsung. Samson, nawala na. Samson, anong ginawa niya? Tinali yung mga foxes. Di ba? Tinali niya yung mga buntot. Di ba? Ano ba yun? Foxes yun eh. Yeah? Tinali niya, Kasi dapat itong mga foxes na to mawala sa ating buhay. Kasi sila yung mag-destroy sa mga tender grapes. Kasi tayo nga ay delikado. Delicate tayo. Very delicate tayo. Kaya tayong mga Kristiyano, tayong mga parents, mga members sa church, magbantayan tayo dahil dito sa church natin, maraming foxes. Boy, yung buhay mo, marami kang foxes. Sinisira ng foxes ang iyong time. Yo boy, tapos ka na ba sa iyong study?
Wala na. Ang sumira ng Jobo yung disturbances around him. Sinisira siya. So, those disturbances is just like access. I-destroy ang ating buhay. So, huwag kayong magpakuan dito. Huwag kayong magpa-disturbo sa mga foxes na ito. Take that foxes away in your life para hindi ma-destroy yung tender grapes. Last but not the least, kung meron pa, mga delicate things ito parang wala na. Okay? Letter C lang kako. Parang wala na kasi yan lang last ko na illustration. Last pala, sister, is tender heart. Yan pala. Sa 2 Kings 22 verse 19. Yan. 2 Kings 22 verse 19. Yan. Nasa letter C yan. Medyo mahina lang ang yung internet ko. So, look at your Bible in 2 Kings 22:19. Basahin ko na lang. Issue naman dito sa sister. Basahin ko dito, because thine heart was tender, and thou was humbled thyself before the Lord, when thou heardest what I speak against this place, and against the inhabitants of thereof, that they should become a desolation and a curse, and has rent thy clothes and wept before me. I also have heard thee, saith the Lord. So itong isang Haring Josiah, si Haring Josiah po ito, ay ang kaniyang heart po ay tender. No? And tender is delicate. Kasi ang ating puso, of course, sa physical na aspeto, ang cardiac natin heart, delicate yon. Brain, organ na nasa ating loob, mga delicate yon. Mga tender organs, pero very necessary. Pero dito, ang tinutukoy ng 2 Kings 22:19 is yung mismong the heart, the soul ba? Ang kanyang soul is very tender, na siya ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, narinig niya na merong kaparusahan na darating doon sa bayan nila, nag-humble siya, at alam niyo po, pag sinabing rent their clothes, yun yung salita sa Bible na nag-repent. Yun ang sabihin na nalugmok siya. Yung kanyang clothes, tinanggal. Alam mo yung gano'n? Ari, tapos na gano'n ng kanang clothes. Ang ibig sabihin ng expression ng Bible is, nagpakumbaba na may halong hiling na sana Lord, hindi mo kami parusahan. Ganon. So, ganon ang puso ni King Josiah according to 2 Kings 22 verse 19. Yan yun po, kapatid. Yan. So, another word related to word tender is not only the word good, not only the word delicate, but also the word young. Yan, young. Kaya bibili ka ng fiction, bro. Hanapin mo yung tender and young para crispy yun, di ba? Huwag yung medyo matanda na baboy, makunat na yun. Di ba? So, di ba, Brother Nick, makunat na yun. Maganda yung young na medyo okay nga litsunin ba? So, ang salitang tender pala ay na-associate kapitbahay sa salitang mabuti, delicate or delikado, handle with care. Number 3 is young. Anong sabi ng 1 Chronicles 22:5? And David said, Solomon, my son, is young and tender, and the house that is to be builded for the Lord must be exceeding magnifical, of fame and of glory throughout all countries. I will therefore now make preparation for it. Yun ang kagandahan ng Ama. So David prepared abundantly before his death. So mga anak, pasalamat kayo na mayroon kayong magulang. No? Kuya Joboy, JL, Kirpi, Shamea, Daida, yan, si Prim. Salamat kasi mayroon kayong magulang na naghahanda sa inyong kinabukasan dahil alam nila na malaki at malawak ang mga kinabukasan na dapat nilang harapin. Kaya sabi ni David, alam ko na ang aking anak ay tender pa siya. Ang kaniyang pakipagbaka sa mundong ito, hindi niya kaya kasi batang-bata pa siya. Kaya ang hiniling niya ang kaalaman. Alam niyo, kapatid, kahit maliit kang tao, hindi ka strong physically, pero kung kaalaman ang hilingin mo sa Panginoon, kahit tender and young ka pa, kahit gaano katigas ang sitwasyon, kaya mong harapin. Kaya ba, amen? Mga bata, you need the Bible.
I need the Bible because this is the wisdom of God. So I am still a pastor. Na first time kong magpastor, 2 years pa lang, tender and young, and the ministry is exceeding great. The field is still great, but God prepared this for me. Amen? Just like David. Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, anak. Sabi ng Panginoon sa langit, I prepared the book for you. Sabi ng preaching ni Pastor Jimmy, there is still the book. Amen? Kaya hindi tayo mag-alala, kapatid. Hindi tayo matatakot. Because though our heart is tender, at we are still tender kasi bata pa tayo, but God prepared something for us. Not only the word young, and additional to that, 1 Chronicles 21 verse 1, furthermore, David, the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender, and the work is great, for the place is not for man, but for the Lord God. So mga kapatid, kung tayo po ay may mga anak, mga parents, mga apo, please prepare your children for that great work, not for man, but for the Lord God. So, ang ating mga anak ay tender pa, kaya wag natin hayaan na sila'y madalas kamunduhan. They are foxes. The world pictures as our foxes na destroy the tender grapes. 2 Chronicles 13 verse 7, and there are gathered unto him vain men and the children of Belial, and have strengthened themselves against Rehoboam the son of Solomon, when Rehoboam was young and tender-hearted. Yun ang sinabi ko. Sa salitang tender-hearted, 2 beses lang na-mention sa buong Bible. Ito yung una, at yung pangalawa, Ephesians 4:32. So, ang mga tender-hearted, associate siya sa mga young pa, and could not withstand them. Kaya na sinabi ko sa inyo, do parang tayo, na hindi tayo makapigil kung ano bang agos ng mundo, kasalanan, tukso, problema, left and right, being a pastor, being a father, being a husband, being a wife, being a mother, or whatever position na hinawakan mo ngayon. Kahit young and tender ka pa, God is with you. There is the book na ating hinahawakan ngayon. Just hold it and apply it. Not only the word good, delicate, and young. The next point mo is, what is the connection of the word tender sa Diyos? Tapos na tayo sa word study. Dito na naman tayo sa point na ano ang i-connect natin kung salitang tender sa Diyos. 2 point lang. Una, first is God's mercies are tender. Hindi po matigas ang kanyang awa. At kumakain kayo ng bulalo. Tapos pagkain nyo, tigas. Sayang pera ko nito. Ba't ako nakapunta pa nito? Ba't pa ako napunta ng restaurant na ito? Di ba? So, pagkapunta mo ng isang bulaluan, tapos pag-tikim mo sa bro, bulalo, talagang malambot. Pag ganun mo, wow, okay ang presyo, okay din ang karne. Talagang pag-uwi mo sa bahay, muna tayo uli, balik tayo doon. So, ganun ang Diyos. Amen? Pwede kang magpaulit-ulit dahil ang kanyang puso ay hindi matigas. Malambot ang puso niya. Amen? Gaya ng sinabi ko na ang bulalo nga ayaw niyong kumain, uli. At sabi niya, ito na ang pinakahuli kong kain dito sa restaurant na ito. Ang tigas. Paris pa naman. Paris pero matigas. Hindi lang tayo mag-mention ng tindahan. Pero ang point ko, mabatid, ay kahalintulad ito ng awa ng Diyos na sobrang tender. Sabi ng Bible sa Psalm 25 verse 6, remember, O Lord, thy tender mercies and thy loving kindnesses. Plural pa. For they have been ever of old. Yan. Another verse to that is Psalm 40 verse 11. Withhold not thou thy tender mercies from me, O Lord. Let thy loving kindness and thy truth continually preserve me. Bakit pa tayo nandito sa church? Bakit pa tayo nakapagpatuloy sa gawain sa Panginoon? Dahil ang Diyos, ang kaniyang awa ay so tender. Sobrang lambot, mamatid. Malambing, malambot. Yan ang term ng Tagalog sa tender . Malambing or malambot.
At makita ninyo kapatid na siya mismo ang nagpreserba sa atin. Bakit pa tayo nagpatuloy? Dahil hindi matigas ang puso niya. Naaawa siya palagi sa atin, do may mga kamalian tayo, pero hindi lisensya po iyon na magpatuloy tayo sa ating kamalian. Kaya ang kaawa ng Diyos ang nagbigay sa atin ng chance na pwedeng babalik sa Panginoon, just like a prodigal son. The father is waiting, the merciful father who has a tender heart. At sabi nga nila, behind a great and a goodly father is a godly mother. Ang papa ay nag-aabang sa pinto at sabi, anak ko, uwi ka na. Tapos sa isip ng anak, ay hindi pa ubos ang pera ko. Jack siya doon. Or nagsaya pa siya doon, nag-inom pa siya doon. At sabi ng ama ko, nag-pray ang ama doon sa pintuan, sana makauwi na ang anak ko. So ang ama nasa pintuan, di ba yun ang story ng prodigal son? Nag-aabang lang siya palagi. Pero alam niyo saan yung mama? Nagpipray. No? Kasi behind a godly father is a godly mother. Di ba? So, but then, because of that Lord na tender, gaya ng isang ama ng prodigal son. Tayo din, bakit tayo nakapagpatuloy? Because God's mercy preserve us. The tender mercy. God's mercies are tender. Psalm 51 verse 1, have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgressions. Kung hindi lang tender ang mercy ng Panginoon, makasalanan pa tayo ngayon, hindi tayo ligtas. Impyerno tayo. No, buti na lang ang Diyos ay sobrang tender, soft ang kanyang awa. Additional verse is Psalm 69 verse 16, hear me, O Lord, for thy loving kindness is good. Turn unto me according to the multitude of thy tender mercies. Ang dami, multitude, mabutin. So, grabe. Kung anumang ginawa natin, ay talagang handang-handa ang Panginoon na hindi tayo masaktan. And sabi ng Psalm 119, verse 156, great are thy tender mercies, O Lord, quicken me according to thy judgments. No? Additional to that is Psalm 119, verse 77, let thy tender mercies come unto me, that I may live. Kung wala lang ang tender mercies ng Panginoon, hindi tayo mabubuhay. Hindi tayo nandito sa gawain ng Panginoon. Wala tayo dito. For thy law is my delight. Sabi ng Psalm 45 verse 9, the Lord is good to all, and his tender mercies are over all his works. So tayo po ay works ng Panginoon, at ang kanyang awa ay sobrang lambot, mabatid, na hindi tayo nasasaktan. No? At siya ang nasaktan. Bakit tender? Kasi siya ang sumagot sa mga roughness of strife. He carried our sins at the cross. Siya ang nataktan, siya ang narunahan ng tinik, siya ang nasaksak, siya ang sa second description or connection ng word tender sa Panginoon, hindi lang ang kanyang awa ay lambot or tender, ganun din si Kristo. The second point of that is the Lord Jesus described as a tender plant in Isaiah 53 verse 2. Sabi ng Bible, basahin natin lahat kung nandyan, for he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. So parang ihalin tulad sa isang cactus. Sobrang ganda. Napupunta kayo sa Benguet, nandun yung mga giant cactus. Sabi ng mga tao doon na, sir, ma'am, yung inyong mga anak, bantayan nyo. Kasi itong mga halaman namin is a tender plant. Sobrang delicate ito. Isang sagi mo lang, 1 million na yon. Hindi, ang halaga talaga mga 500,000, mga 200,000, ganun. Ganun ka, kuhan. Oh? I-type nyo po, barangay, limutan ko, Dangwa. O, La Trinidad. Barangay Dangwa. Kasi ang Dangwa doon sa Maynila, yun lang ang barangay Dangwa doon sa Benguet. Tuong Dangwa doon sa Benguet.
Kaya bakit tinawag dangwa doon na bulaklakan? May mga bulak. Dahil galing yun sa dangwa sa dinggit. Doon. Yan ang totoong dangwa doon. Kaya doon galing doon lahat ng klaseng bulaklak. No? Lahat ng klaseng plant na tender. Si Kristo ay ganun. Nahalintulad siya sa isang dilikit na plant. Pero dilikit, sobrang beautiful. Pero nung nandun na sa cross, sinampal, sinaksak, binugbog, ang daming description of that. Tingnan mo, nangyari sa tender plant. Wala nang beauty ang pwede mong makita sa kanya. There is no beauty. Bakit? Parang halaman lang yan dyan ba? Tapos naglalaro si Jaire. Espada. Ang ganda nung una. Nung pagkatapos, aftermath, nung nakita natin, parang mga bagyo ba? Wow! Sino ang naglaro dito at sinira yung halaman? O, di ba? Mga estudyante, ganon? Kung ganon, mga kapatid, kaya huwag kayong maglaro ng sobrang ganda na sanang halaman. Tapos, inakurit. Ganda ng halaman. Uy, nakurot tuloy. Nasira yung beauty. Ganon ang Panginoong Hesus. Siya ay nasira dahil tayo na makasalanan, napunta sa Kanya ang kasalanan natin, at siya na ang binugbog, siya na ang sobrang ganda na sana nga plant is just like a tender plant, pero nasa Kanya na lahat ng kaparusahan, at umiyak pa nga siya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Napunta sa Kanya lahat. Ganda na sana siya as a tender plant. Pero nung nabugbog siya, nung napako siya sa krus, nasa Kanya na ang kadiliman, wala ka nang ma-describe na beauty. Yan o. Wala ka na makita nga, may beauty pa ba? Wala na. Because He died at the cross. He became sin for us. Siya ang naging kasalanan. Di naman siya makasalanan dahil wala siyang nagawang kasalanan, pero dahil mahal niya tayo, meron siyang puso na tender, na para siyang halaman na tender, nasira lahat yung ganung beauty sa physical. Pati kaluluwa nag-suffer. Mga kapatid, ganun ang ating Panginoon. Amen? Ganun ang Panginoon. Kaya, yun ang point ko. Bakit? Pwede ba itong mapag-aralan yung tender-hearted na ito? Galing pala sa salitang tender. Pwede pala natin mabaybayan ang kagandang-gandang salita ng Panginoon. Amen? Kuha niyo po mga kapatid. Number C, letter A, yung association. Letter B, connection sa Diyos, ang salitang tender. Dito na tayo sa application. Kunti lang naman to. Kasi mag-pray na din si Brother Parker. Dito tayo. Number 1 point mo then is, even as God has a tender mercy toward us, so do we toward other people. Tagalugin natin, kung ang Diyos ay mawain, anong dinawa ang ating karakter? Dahil nandito sa atin ang Diyos. Amen? Anong basahin natin sa James 5:11? Behold, we count them happy which endure. You have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. Ano nakita niyo po mo din? Dahil hindi naman matigas ang puso ng Diyos kung ikaw pa ay Diyos. Tapos marinig mo yung mga reklamo ni Job at sabi ni Job, Lord, wala naman akong kasalanan. Bakit mo ako ginanan nito? Ikaw, Diyos. Makarinig ka ng ganong reklamo. Kung hindi lang malambot ang puso ng Panginoon, pinatay na niya si Job, di ba? Pero ang tender mercy ng Panginoon, very pitiful heart ng Panginoon, tinanong na lang niya si Job, Job, saan ka ba nung nilikha ko ang langit at ang lupa? Bakit ka mag-question na marami kang ganitong nangyari sa buhay mo? Lord, nawala ang ganito ko. Nawala ang ganyan ko. Dati ang ganda na sana ng buhay ko, Lord. Bakit mo ko pinahirapan, Lord? Pero tingnan mo yung end of the life of Job. Kaya sinabi niya, do you have seen the end? No? Have you seen the end? Our story sa buhay natin hindi pa tapos. Look at the end. Rapture. Look at the end. Heaven. Look at the end. Wala nang problema. Amen? Huwag kayong magtingin dito sa mundo lang. Tingin kayo sa taas. Saan ba ang ating kahinatnan? Sa taas. Amen? Unless na lang kung hindi ka saved. Amen?
So huwag kang mag-alala kung may mga struggle ka, kapatid, because God is very pitiful and has a tender mercy toward Job. And God is also is patient sa atin and very pitiful sa atin, kapatid. Kung ganun ang ginawa ng Panginoon, ganun din tayo sa ating mga kapatid. No? Verse 28, 27 to 35. There is a story in the Bible na pwede nating i-apply. So, conditional ang forgiveness dyan dahil nasa dulong application. Matthew 18, verse number 27 to 35. Merong hari na may kuan siya, pinagkatiwalaan, at yung pinagkatiwalaan may utang. Tapos, nagmakaawa yung taong nakautang. So, tayong nakautang, magmakaawa tayo. Amen? Huwag tayong maghanap ng paraan na hindi mabayaran. Kundi maghanap tayo ng mabayaran natin at settlement natin kahit kunti-kunti lang. At sabi niya, sabi ng Matthew chapter 18 verse number 27, nandiyan na kayo? Yan, sabi niya, naghanap siya ng paraan na sana ma-accept niya ang reason ng hari. Kasi ang hari may siya, kayamanan at siya ang nakagastos sa kayamanan na yon. Sabi ng Bible, then the Lord of that servant, dito naman ako sa verse 23, there is a kingdom of heaven likened unto a certain king which would take account of his servants. God is just like that sa ating buhay. Ina-account niya, saan ka ba noong October 11? Yan. Saan ka ba? Anong ginawa mo? Sa tingin mo ba reasonable na wala ka sa church? Yan, ganon. I-account ng Panginoon yan. Then, and when he had begun to reckon, one was brought unto him which owed him 10,000 talents. May utang siya. Kasi in-account nga eh. For as much as he had not to pay, wala talaga siyang pangbayad, his Lord commanded him to be sold and his wife, may garantor. No? Problema pag i-apply natin yan ngayon. Baka kung akong utang ko, yung wife ko garantor, pwede ba si wife ko, imagine mo, may beautiful wife, gawing garantor, kunin nyo, pwede yun. No? Ang anak, children, si Juboy, si Joy-Joy, ang cute. Tapos gawin lang garantor. Kawawa naman tayo dyan, si Prem, di ba? Nag-uisa nga lang, gawin pang garantor. Kaya nagmamakaawa talaga siya. Na huwag mong gawin ang wife ko, aking mga anak. No? And all that we had, the payment to be made, abing garantor tao. The servant therefore fell down. Totoo yun, mga expression ng kapatid, no? Na kung may utang ka, yung garantor tao, totoo yun na expression dyan sa verse na yan. Pero hindi yan applicable sa atin ngayon. The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me. Yan, pasensya. So nandito na ang sakatan ngayon. Kung tender heart ba itong tao na ito? Lord, sana patawarin mo na ako. Pasensya mo na. Babayaran ko yan. Ayan. So tama mga kapatid na kung meron man tayong utang, promise, pay. Kahit kunti-kunti lang. Then the Lord of that servant was moved with compassion. Nakon talaga siya. Okay, sige. Tender-hearted siya and loosed him and forgave him the debt. Sige. Settled na lang. Wala ka ng utang. What a sinner. What a picture of a sinner na tayo mismo, dahil kay Jesus Christ, ang anak ng Panginoon, naawa ang Diyos sa atin at sabi niya, sige, wala ka ng utang dahil sa aking anak. Ganda mo. Amen? Are you saved? Ligtas tayo. Lahat ng utang natin, wala na. Kinalimutan na ng Diyos dahil sa awa ng Diyos sa atin. But the same servant went out. Yan, wala na siyang utang. What? Lumabas na siya. Thank you. Hira, wala na akong utang. Sabi niya, pero nakakita siya ng may utang sa kanya. At sabi niya, and found one of his fellow servants which owed him 100 pence. Kunti pa nga lang 100 lang. So ang ginawa niya, ikaw may utang ka sa akin. Sabi niya, and took him by the throat. Grabe ka, imagine. Talagang ginanon, Itong Lord nga, hindi ginanon nga siya, di ba? Ito, grabe. Talagang bad naman na ginawa niya dahil wala nga siya ginanon sa hari, pero grabe, ginanon pa siya. Bayaran mo ako sa utang ko. Sabi ng servant na fellow servant niya, sabi niya, wag.
Words, same words na sinabi niya sa hari, ganon din ang sinabi doon sa isang fellow servants. Sana magpasensya ka, babayaran ko yun. Sabi ng katong tao na yun na napasaylo na sana o napatawad na sana sa hari, went and cast him into prison. Bihirang tao, no? Hindi na naintindihan kung gaano ka-tender heart ng Diyos. Tayo ba? Minsan hindi natin naintindihan. Na mismo ng Diyos mismo nagpatawad sa atin, tender-hearted siya. Pero tayo sa ating kapatid, i-chismis pa natin. Huwag naman. Amen? Dapat mag-pray natin. Dapat iluhod natin sa Panginoon. Dapat hindi natin gayahin dito na rough, very tough, very strong, na hindi tender ang dealing niya. And ang ginawa ng fellow servants na yun, talagang umiyak na siya. He was very sorry, verse 31, and came and told unto their Lord. Ito na, nagkabulugaan na. Dahil alam na ng Lord, anong nangyari? Dahil nung lumabas yung tao na yun, Master, nakakita siya ng tao na may utang sa kanya at ginawa talaga niya na ganito, ganyan. Ha? Doon, nagtaka na ang hari. Pinatawag ngayon. Verse 34, and the Lord was wroth and delivered him to the tormentor. Sabi niya, verse 33 pala, shouldest not thou also have compassion on thy fellow servant, even as I have pity on thee? Bakit hindi ka nagbigay ng tender heart sa iyong kasama? Parang sa kay Panginoong Kristo. May tender heart siya sa atin. Siya pa nga ang binugbog, tender plant siya. Pero ngayon, tayo nang bugbog sa ating mga kapatid. Amen? Tayo pa ang nagsira sa ating mga kapatid. Amen? Kaya sana wag siraan. Amen? Walang siraan. Dapat protektaran natin kung anong weakness natin. Let's protect one another. Let's have tender-hearted one to another just like this Lord. Meron siyang tender heart. Pero wag niyong gayahin itong ginawa ng Lord sa last. Kasi kingdom yan eh. Kingdom settings yan. Kasi conditional nga eh. Patawarin mo sila kung nagpatawad mo ang iba. Ganon yun eh. Dahil hindi napatawad, napanisyan tuloy siya. No? Pero sa atin, mapatid, nag-grieve na lang ang Holy Spirit. Nag-grieve. Hindi tayo panisyan or parusahan, pero nag-grieve siya. Umiiyak siya sa loob. Hindi mo pinatawad. Bakit mo siniraan tuloy? Ako nga, hindi kita sinisiraan. Naawa nga ako sa iyo. Ganon. So, let's apply that. Yan ang tender heart ng Panginoon, ganon din tayo sa iba. Second point, three points lang po ito. The foundation of having tender heart is even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Kung kayo nga ay pinatawad ng Diyos dahil kay Kristo, ganun din tayo magpatawad sa ating isa't isa. Mag-tender heart tayo, magkaroon tayo ng puso na hindi talaga na magparaya. Ang ating puso, Lord, masakit mo yung sinabi niya sa akin, pero hindi ako manimalus sa Bisaya. I will not retaliate kung ano mang sinabi niya. Pagkos, pag-pray ko pa siya, hindi ko sisiraan siya. Pagkos, kahit ganun ang sakit yung sinabi niya, mag-smile pa rin ako. Wala akong tender heart ang tawag doon. Pero there's always consequence on the one na nagkasala. Kaya tayo, ang consequence natin, nandiyan na ang mga consequence. Pero pinatawad ng Diyos ang kasalanan natin. Pero mabalik pa ba ang consequence? Hindi na. Harapin mo na yun. Di ba? Harapin mo na yun. No? Last but not the least, apat pala, I'm sorry. Give me. No? Sana may tender heart kayo. No? Only gives us the tender heart or soft heart. So, sino ang makapagbigay ng tender heart? Ang Diyos. Ano bang Job? Sabi ng Job 23:16. Basahin natin. For God maketh my heart soft, the Almighty troubleth me. Sino po ang nagbibigay na puso na malambot? Ang Diyos. Kasi minsan matigas, ayaw makipag-usap ng harap-harapan na walang away. So talagang rough words or talagang matigas. Instead na soft answer, turn it away wrath, but grievous words stir up anger. So kung mapatid, kung may mga minsan alitan mag-asawa, at hindi na kaya sa baga talagang masakit. Talagang lahat ng mga words na daling talagang gusto mo mang
sabi uli or kanang mag-answer back sa kanya. Pero sabi ng Bible, ang Diyos kaya kang palambutin ng puso. Instead na makikaway ka din sa iyong asawa, Lord, palambutin mo nawa ang puso ko. Ayan, God will answer it. Amen. God will make your heart tender. God will make your heart soft. And after God answering your prayer, anong gagawin mo? You answer softly. You answer with a tender heart. Amen? Para ang pamamahay, tuloy pa rin. Happy, united, walang trouble. Amen? Because you allow yourself ang Diyos na nag-soften sa heart mo. Amen? So last but not the least, we show tenderness to one another because every one of us is considered delicate in the body of Christ. No? 2 Corinthians 12 verse 22. 2 Corinthians chapter 12 verse 22. Ikaw daw, makita niyo po ang iyong mga halimbawa na lang, ipakita ng Diyos ang inyong mga organs dito sa inyong part natin sa loob. Hindi pwede kang agad-agad mag-touch dyan. Ikaw, doktor, mag-opera ka. Talagang dilikit yun at hindi ka pwede bara-bara doon. Dahil alam mo, sa loob doon, isang ganun mo lang, di ba, Sister Cora? Dilikit to. Kung talagang pag mali ang may nagsasabi daw ang doktor o nurse, para silang team. Pag sinabi ng, may mga sinyalis, sabi ni Sister Con yun may sinyalis yung kamay ng doktor. Alam ng nurse, kung may ganon, either anong gunting, may mga sinyas kung ano ba yon, baha ba yon, or ano ba yon, ax ba nang iniingi, o takibaw. Basta may mga sign language. Kasi, ang bilis ng operation, di pwede na dilikit ang operation sa loob. Organ. Gayon din ang katawan ni Kristo. Amen? Hindi pwede nga mag-deal tayo sa isa't isa kasi one toward another nga ang topic natin Hindi pwede na wala tayong tender-hearted dahil tayo na katawan ni Kristo ay ganun din kaimportante. No? Nandiyan na po kayo? Nandiyan na kayo? Basahin nga natin nay, much more those members of the body which seem to be feeble are necessary. Very, very perfect. Ang word na feeble is kapareho siya sa fragile, kapareho siya sa delicate, kapareho siya sa weak, kapareho siya sa tender. So kung basta-basta na lang yung doktor, opera ng opera, or yung magkamali siya doon, hindi siya tender yung kamay, sisira yung katawan. Baka maiwan yung kutsilyo doon sa loob. No? Kaya tingnan niyo po natin, ano mga feeble na very important. I-type niyo sa Google, what are the most delicate part of human body sa science? No bro, Kirby. Tingin mo, para papasa ka sa science. Heart, may kwan ka na, may bonus ka na, heart. Ano pa? Yung tinanong ko Kidney, ano pa? Bro, second na bonus, ano pa? Brain, yan, tama. Brain. So yung brain, mamatid. Kaya ang Diyos, sabi ng mga atheists, I don't believe in God. Sabi niya, I don't believe that there is a supreme being. May nagtanong, okay, so may I have your cell phone? And have your cell phone? Say, yes. Okay. I don't believe the cell phone. Why? I don't believe that someone created the cell phone. Interviewer, di ba? Oh, there is a manufacturer of this. There is a creator, designer of this, technician, engineer. So as your brain. So as your human body. It's not accident. Amen? There is a God who designed that. Ang delicate na, sobrang lambot na brain, na parang talagang sobrang lambot yung bro, hindi pwede nilagay sa skull. Na kahit mabagok si Juboy sa ulo, di ba Juboy? Nabagok ka. Anong brain? Nangyari ba ang brain na nasira? Hindi nasira. Kasi ang skull ang sobrang strong. Ganun ka wise ang Panginoon Juboy. Kaya tayo ay ganun. Kaya kung mag-handle tayo sa isa't isa sa atin sa birian, careful tayo. Amen? Kasi delicate nga tayo. Amen? Kaya i-apply natin yung tender heart kasi parang organ ba? Sobrang delicate yun. Sabi niya, they are feeble but very necessary.
the brain, the lungs, the kidney. Evil po siya, part sa body, pero necessary. Patay ka pag may mga kidney mo, bro. Patay ka, pero ang heart, pag-bypass, talagang matalas na to ng bypass dito. Hindi pwedeng bara-bara na material, bro. Kasi matigas to. Ito yung pinakamatigas na part na bone. Kasi alam ng Diyos na delicate ang heart. Kaya nilagay niya ang pinakamatigas na bone. So God is so wise. Kaya tayo na mga nasa body of Christ, i-apply natin ang one another with a tender heart. Kasi sabi ng Bible, and those members of the body which we think less honorable, kasi nasa loob lang, hindi nakikita. Kasi ang palaging nasa honorable, ano yun? Ilong. Diba? May pimple ang ilong ko. Oh, yeah. Honorable kayo. Or ano pa? Pisngi. Ay, may parang may mga black-black pa. Ganun-ganun pa tayo. Mag-ulay ka pa, di ba? Uy, ang lips, medyo hindi maganda. Oh, mag-lipstick ka, di ba? Pero ang mga hindi nakikita, minsan hindi na pinapansin. Hindi na uminom ng tubig, yung kidney. Sumakit yung dito ko, parang hindi na ako uminom ng tubig, Oh? They are, ang tawag ng Bible, they are not honorable kasi hindi palaging naalagaan. Nakalimutan na kasi ang nasa salamin minsan na nakikita. Pero nakalimutan ang mga honorable which are very delicate, yung brain, yung kidney, yung lungs. Upon this, dapat yung mga honorable, less honorable, doon tayo magbisto abundant honor. And our uncomely parts have more abundant comeliness. For our comely parts have no need, but God tempered the body together and have given more abundant honor to that which is lack. And there should be no schism in the body, but the members should have the same care one for another. Kaya tayo, may tender heart tayo. Kung may member na mag-suffer, one whether member suffer, so may puso tayong tumulong. All the members suffer with it. So, kung ikaw, hindi ka maawa, ang iyong kapatid. Kaya, by God's grace, yung sinabi ko, kung anong nasa aking skill, pwede ko share sa inyo. Para lang makatulong financially, o ano pang mga tulong na mga advice, kayo din, tinutulungan niyo ako. The way I speak, Tagalog, the way I handle surroundings. So we help one another kasi part tayo sa katawan ni Kristo. Amen? So yun ang tawag na application of a tender heart. Because sabi ng Bible, one members are suffering with it kung nagsuffer ang isa. Or one member honored, all the members rejoice with it. And that's tender heart. Amen? So kung yan ay, kung masaktan yung ulo mo, Duboy, nabagok yung ulo mo, dumugo yung dito niya, sakit lahat, may pain. Kasi ganun ang Panginoon. Yun ang body of Christ. Kaya tayo mabudel, let's apply those tender heart, head one to another. Ano yung tender heart? Makita mo yun, good heart, delicate heart, young heart, hindi talagang pusong bato. Talagang kahit mag-smile man lang, hindi makasmile. Sa kapatid na sa tingin niya, ayaw niya. Amen? So tamang kuan, yung pure heart lang. Kita niyo po si Kristo, just like a tender plant. Gayahin natin din namin mga manner. Hindi naman na imitate, but there is what we call that life in us. Na buhay sa atin, nakatira sa atin na buhay. Sino yon? Si Kristo. And the life which I now live in the flesh is Christ. So ipamuhay natin kung ano ang mga karakter ni Kristo. Yun yung manner naman dapat natin mag-read. So let us pray. Lord, thank you for that message. May you be with Brother Parker as he mentioned those people na pwede naming i-submit ang mga pangalan sa inyo para you have a tender heart to answer. So as amin din, Lord, makita din namin yung tender heart namin sa bawat isa na may mga brethren na especially physically weak ngayon. I mentioned ni Brother Parker at mga heart din, mga decision making na weak, na bigyan ng wisdom, Lord, have a good decision, a godly decision sa buhay namin. And thank you, Lord, for that example. Ang mercy niyo ay tender at sana, Lord, ay maisa-muhay namin yan. Ang mga character niyo, attributes niyo sa buhay namin. In Jesus' name we pray. Amen. So, hilingin ko si Brother Parker, tayo po tayo. As a closing prayer na rin, mga kapatid. As a closing prayer, diretso na din tayo mag-end ating service tonight. Tayo manalangin.
Panginoon, dakila namin Diyos, muli po namin pinagpapasalamat ang mga salita, Panginoon, na mula sa iyo na pinakinggan po namin, na nawa, Panginoon, ang bawat natutunan po namin ay maisabuhay po namin, maidagdag po namin bilang isang anak mo, bilang isang Kristiyano, at makita, Panginoon, makita ka sa aming buhay at hindi ang aming sarili. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga kapatiran po namin na may mga karamdaman sa mga nararamdaman na hindi maganda sa kanilang katawan, physically, Panginoon, at higit sa lahat, mentally, Panginoon, na hindi rin po sila maayos, Panginoon, ang kanilang nakaramdam. Sa Santa Ana Brethren, Panginoon, at mga iba po namin kapatiran, Panginoon, na dinadalaw ng aming pastor, ay tulungan niyo po sila, Panginoon, na palagi pong ihanda niyo po ang aming puso't kaisipan sa bawat salita, Panginoon, na ibibigay mo sa aming pastor upang iaral sa amin, Panginoon. Kailangan din po namin, Panginoon, ng mga kaluluwa na pinapasyalan ni Pastor, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa aming pastor ng talinuhan at tiyagaan upang maibahagi palagi ang iyong salita ng tama, maayos, Panginoon, at sa lahat ng oras at pagkakataon, bawat isa sa amin na ikaw ang maitaas at kapurihan sa lahat ng oras at pagkakataon. Muli, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, sa aming pag-uwi, at sa pamumuhay po namin sa araw-araw, at sa gabi't araw, Panginoon, ikaw ang maging patuloy namin. In Jesus' name, pray, amen. At pag-pray natin sa Sabado, yung ating mga prospect at good health na rin sa bawat isa. And safety sa lahat ng mga trabaho. At bukas pala, bisita kami la Brother Lito, bumahay ni Sister Marilyn. Sana hindi uulan. Ano ba nga bukas? Bisa pala. Sorry. Kalimutin na. Mga hapon, tayo. Para after work.